It is my story, my Father's plan. The Son has rescued me. Oh, what a gospel, what a peace. My highest joy and my deepest need. Now and forever He is my light. I stand in the gospel of Jesus Christ. There is one gospel to which I cling, all else I count as lost. For there where justice and mercy meet, He saved me on the cross. No more I boast in what I can bring, no more I carry the weight of sin. For He has brought me from death to life. I stand in the gospel of Jesus Christ. There is one gospel where hope is found. The empty tomb still speaks, for death could not keep my Savior down. He lives and I am free. Come on, we sing. Now on my Savior I fix mine eyes. My life is His and His hope is mine. For He has promised I too will rise. I stand in the gospel of Jesus Christ. And in this gospel the church is one. We do not walk alone. We have His Spirit as we press on to lead us safely home. Come on. And when in glory still I will sing of this old story that rescued me. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. And when in glory still I will sing of this old story that rescued me. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. I stand in the gospel of Jesus Christ. Amen. Tayo po muna ay pasamandaling tumayo para po sa ating confession of faith. Ating po nga ideklara ang katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Basahin po natin ito ng sabay-sabay na mayroon pong pagkaunawa sa ating po mga puso. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of a Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice.
I believe the Holy Scripture, authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Amen. Okay. Habang tayo pinakatayo, makaibukas po tayo sa ating pong teksto. At dahil ngayon po ay ginugunita po natin yung kaarawan ng mga araw, hindi pala kaarawan, no? Araw ng mga katatayan, no? Hindi lamang po para sa mga tatay, ito pong mensahe po ito, kundi para din sa mga magiging tatay. Siyempre kasama din ang mga kananayan, no, sa mensahe pong ito. Pero siyempre, ang bida ngayon ay mga katatayan muna, no? Pero ito po yung mensahe po para sa ating lahat. Makibukas po tayo sa unang Samuel, 1 Samuel chapter 2. At ating pong talakayin at pagdilay-nilayan itong buhay ng isang tatay po dito na si Eli o si Eli. 1 Samuel chapter 2 verse 22 hanggang 29. Actually hanggang chapter 3 pa po yan, pero hanggang ano po tayo muna, 22 to 29. Chapter 2 verse 22 to 29. Nakita na po? 1 Samuel chapter 2 verse 22 to 29. Basahin po natin ito ng sagutan. Ako po sa verse 22, kayo po sa 23, at sa last verse po sa verse 29 ay sabay-sabay po tayo. 1 Samuel chapter 2 verse 22. Now Eli, who was very old, heard about everything his sons were doing to all Israel, and how they slept with the women who served at the entrance to the tent of meeting. He said to them, why do you do such things, the evil things that I hear from all these people? 24. No, my sons, it is not a good report that I hear spreading among the Lord's people. If one man sin against another, God will mediate for him. But if a man sin against the Lord, who can intercede for him? But they would not listen to the voice of their father, for the Lord desired to put them to death. And the boy Samuel continued to grow in stature and in favor with the Lord and with men. The man of God came to Eli and said to him, thus the Lord, did I indeed reveal myself to the house of your father when they were in Egypt in bondage to Pharaoh's house? 28. I chose your father out of all the tribes of Israel to be my priest, to go up to my altar, to burn incense, and to wear an ephod in my presence. I also gave your father's house all the offerings made with fire by the Israelites altogether. Why do you scorn my sacrifice and offering that I prescribed for my dwelling? Why do you honor your sons more than me by fattening yourselves on the choice parts of every offering made by people Israel? Pagpalain nawa ang pagkakabasa ng iyong banal na salita at tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan ang iyong salita sa mga oras na ito. Give us illumination, Lord, sa mga talatang ito na aming natunghayan sa mga oras na ito. At sa iyo namin ito itinataas at patuloy pinagkakatiwala. Ito aming panalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, makakaupo na po ang bawat isa. Ito po yung isa sa mga kwento, no? Patungkol po sa isang tatay doon po sa panahon po nang sila po ay naiahon mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. No, ito po yung kwento po ni Eli. Siya po ay isang tatay na meron po siyang dalawang anak, si Hophni at si Pinehas, Hophni and Pinehas. At siya po ay isang pari. Siya po ay isang priest doon po sa templo. Sa mga previous verse po dyan, yung sa chapter 2, ito po yung si Hana yung nananalangin sa templo. Ang pari po dyan sa time po ni na Hana, o sa time po ni na Samuel, ay si Eli, o si Eli. Siya po yung pari po doon na nangangasiwa doon po sa templo. At meron po siyang dalawang anak. Ang kanyang dalawang anak din po ay kasama niya po sa gawain sa loob po ng templo. Sa atin po parang may sa simbahan may pari at may mga sakristan, no? Siya naman ay siya yung pari at yung mga anak niya ay yung mga
gumaganap din po sa loob po ng templo. At tingnan po natin, ano po yung aral na matutunan po natin dito po sa buhay ni Eli bilang isang tatay. Ano yung mga bagay na ginawa niya na hindi dapat tularan at ano naman yung mga bagay na dapat niyang gawin bilang isang magulang at bilang isang tatay. Kaya tayo dito ay, sabi ko kanina, meron tayong 5 tatay at mukha equal yata tayo ngayon. Meron tayong 5 tatay at 5 nanay. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pala, mas lamang pa rin yung nanay. No? No? Ano yung hindi ginawa ni Eli bilang isang tatay at ano yung mga dapat niya sanang ginawa? At kung si Eli ay mabubuhay ngayon at tatayo sa ating harapan, ano kaya yung kanyang sabi mga regrets niya sa buhay during kanyang pamamahala sa templo at during din pagiging isang tatay o isang magulang? Ano kaya ipapayo niya, no, sa bawat sa atin, no? Sa atin ngayon, kapag may problema ka, lalo yung mga kabataan, saan sila pupunta? Saan sila tumatawag? Mga kabataan, saan sila dumudulog? Sino tinatanong nila? Sino yung kinukunan nila ng mga opinyon o payo? Yan, diba? Social media. Diba doon sila nagtatanong sa social media kung ano yung mga dapat nilang gawin tungkol sa kailang mga problema. Na imbes na pumunta sa kailang mga magulang, pero sa social media sila pupunta. Kaya ang daming mga napapahamak, napaparewarang mga kabataan ngayon, maraming case ng suicide. No, lately, no, may saksakan doon sa isang tawag dito. School. No, hindi ko na po babanggitin na Bethel. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan, no. Ang involved ay kabataan. Hindi pa kabataan, bata pa pala, bata. No, ano yung motibo behind doon sa Ibig sabihin ba ay nagkulang ang magulang sa pangangalaga, pagpapayo, pagpapatnubay? O iba pa mga kadahilan o hindi na-address yung problema ng bata dahil hindi nabibigyan ng atensyon ng mga magulang? Kaya ito ay sumasalamin din po sa bawat sa atin bilang mga magulang, hindi lang po mga katatayan, kahit yung mga kananayan at mga kabataan natin ngayon na eventually o someday, one of this day ay magkakaroon din ng pamilya at magkakaanak. Ito po ay para po sa atin. Yung sa tamang pagpapalaki, tamang pagsasaayos ng ating pong mga anak. Ito po may pamagat po na aral mula sa nakaraan or lesson from the past. No? Aral mula sa nakaraan. Ibig sabihin, kung merong nangyari na noon, ito ay dapat nating salaminin upang hindi na po ito maulit, hindi na po ito mangyari sa ating pong buhay. Kung pinapaunahan na po tayo at binibigyan na po tayo ng hint, ng salita po ng ating Panginoong Diyos na yung mga nangyayari po sa ating panahon, sa parenting, nangyari na po noon. Hindi na po bago yung mga nangyayari po sa panahon po natin ngayon. Ito po ay nangyari po maging sa panahon po ni Eli. Ni Eli, na isa pang pari, isang pari. Isang pastor, tagapangalaga sa iglesia at tagapangalaga ng kanyang pamilya. Sabi ko kanina, si Eli ay isang taga-templo, siya ay nangangalaga sa kawan o yung mga members at maging sa kanyang pamilya. Ano yung aral na gustong ibigay dito ng salita ng ating Panginoon Diyos po sa bawat sa atin, sa ating pong panahon? Kung sasalaminin po natin yung nangyari po sa buhay ni Eli, yung kanyang, ano yung kanyang ginawa, at ano yung kanyang hindi nagawa, at ano yung mga bagay na hindi niya dapat na ginawa during sa kanyang pamamahala sa kanyang pamilya. Sabi po rito, nasa po natin, verse 22, now Eli, who was very old, and heard about everything his sons were doing to all Israel. Matanda na raw noon si Eli. At umabot na sa kanyang kaalaman
ang kasamaang ginagawa ng kanyang mga anak sa mga Israelita. Alam na ni Eli yung kasalanan o yung kasamaan na ginagawa ng kanyang anak. Imagine, alam na alam mo yung kung anong buhay meron yung anak. Alam na alam mo kung ano yung mga sabi dito, alam na alam niya yung mga kasalanang ginagawa ng kanyang anak. Ano yung kasalanang ginagawa ng kanyang anak? Ito yung kasalanan niya during sa kanyang pamamalagi sa templo, yung kinukuha ng mga anak po ni Eli, yung mga ino-offer na mga burnt offering, yung mga hayop na ino-offer, kinukuha nila yung pinakamainam. Hindi pa nga naihahandog, hindi pa nga napapakuluan, hindi pa nga nasusunog, no? Sinusungkit na po nila. Meron po silang mahabang tinidor, no? Sinusungkit po nila yung mga matatabang parte, mga gandang parte po ng parte ng hayop, at may kaila po nga kinakain. Ano po to? Yung kanilang consumption na hindi po alam yun ni Eli. Pero nung nalaman na po ni Eli, kaya sabi nga po ito, isa po sa mga kasamang ginagawa po ng kanyang mga anak. Ano, hindi lamang po sa ibang mga Israelita, maging sa templo. Hindi sila nagpe-perform according doon sa tinatawag nating pagiging pari po nila sa loob po ng templo. At ngayon, ano yung dapat na ginawa ni Eli during sa kanyang pamamahala sa kanyang pamilya? Ano yung dapat niyang ginawa? At ito yung dapat din nating salaminin sa panahon din po natin ngayon. Una po yung dapat niyang ginawa, na dapat inuuna ang Diyos sa kanyang buhay. Or put God first in your life. Na dapat inuuna niya ang Diyos sa kanyang buhay. Sabi po dito, alam na rin niya ang pagsiping nila sa mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng toldang tipanan. Kasi karumal-dumal din po ito. Kaya pinangaralan niya ang mga ito. Mga anak, nababalitaan ko ang masamang ginagawa niyo sa mga tao. Bakit niyo ginagawa iyon? Sabi sa verse 27, minsan si Eli ay nilapitan ng isang propeta ng Diyos. Sinabi sa kanya, ganito ang ipinapasabi ni Yahweh. Nangusap ako sa ninuno mong si Aaron nang sila'y alipin pa ng Paraon, ang hari ng Ehipto. 28, sa mga lipin ni Israel ay siyang pinili kong maging pari. Siyang mangangasiwa sa altar, magsusunog ng insenso, magsusuot ng linong ephod, at maglilingkod sa akin bilang kinatawan ng Israel. At lahat ng handog sa akin ng mga Israelita ay ibinibigay ko sa kanyang sambahayan. 29, bakit ninyo pinagnanasaang maangkin ang mga alay at handog sa akin? Mas ginagalang mo pa yata ang iyong mga anak kaysa sa akin? Bakit mo sila pinababayaang magpasasa sa pinakapiling bahagi ng mga handog para sa akin? No, sabi to. Una po na put God first. Hindi na po na inuuna ni Eli during yung kanyang pamamahala sa templo, maging sa kanyang pamilya, hindi na po inuuna ang Diyos sa kanyang mga gawain. Sabi po ito, honoring God above all things. Dapat na nabibigyan natin ng kaluguran ang Diyos sa lahat ng bagay. Na ito yung na-miss ni Eli. Hindi na po nabigyan ng kaluguran ng ating Panginoong Diyos dahil nga sa kasalanan ginagawa ng kanyang mga anak. Sabihin natin hindi siya nagkakasala pero kanyang mga anak ay nagkakasala. Damay na rin po siya doon. Damay ang kanyang sambahayan, damay ang kanyang pamilya. Kasi dinadala nila yung kanilang pamilya. Hindi nila nabibigyan ng kaluguran ng ating Panginoong Diyos. Yun po yung na-miss po, no? Kaya kung inuuna mo ang ating Panginoong Diyos o kung nauna ang Diyos sa iyong buhay, maging kay Eli, dapat na nabibigyan ng kaluguran ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng bagay. Maging naman sa kanila sa paghahandog, maging sa kanila pang araw-araw na pamumuhay, maging sa labas ng templo,
sa loob ng tahanan, sa labas ng tahanan, nabibigyan ng kaluguran ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng bagay na na-miss ni Eli. Kasi minsan kapag comfortable ka na, yun ang problema natin, di ba? Kapag comfortable ka, naging complacent ka na. Nakakalimutan mo yung mga na dapat na unahin mong gawin para sa ating Panginoong Diyos. Kaya minsan nga nangyayari, kapag all thing is well, pag lahat ay maganda na ayon sa inyong plano, parang si Lord, na lang, na-left behind na, naiiwan na. Lord, diyan ka muna kasi nag-enjoy pa ako sa ganitong buhay. Lord, diyan ka muna kasi hindi pa kita kailangan. No, parang ATM, parang genie si Lord. Nilalapitan at pinupuntahan lamang kapag kakailangan, di ba? ATM natin, saksak mo lang. Pag kailangan mo ng cash, di ba? Saksak mo lang. At pag may sakit na rin tayo, saka lang tayo tumatawag kay Lord. Kaya nga nung sa hospital din kami sa nanay ko, biglang may kumatok doon. May pumasok na isang babae. Alam ko na kasi may yung may beads na may rosary, may rosary. Alam ko na to, ano to. Saan to? Sa simbahan. Sir, ano po kami, tapat ganito. Pupunta po si Father dito at ipagpe-pray ang ito pong pasyente. Sige, okay. Rules ng hospital. Maya, mga ilang minuto lang, dumating si Father. Yung mga pamangkin ko, biglang tingin sa akin. Parang, yung mga tatlo pamangkin ko na doon, tingin sa akin. Ayun, tapos pinagpray-ingan ng pare. Tapos yung pagtapos ng prayer doon, nag-sign of the cross. Pag sign of the cross ng father, tsaka ng pare, tsaka yung kasama niyang babae, tingin din sa akin yung pamangkin ko. Yung pamangkin ko tumingon din sa akin. Tapos paglabas ng pare, paglabas ng dalawa, tinignan ako ng tatlong pamangkin. Biglang sabay-sabay sila. Kaya nga, di ba, hindi kami nag-sign of the cross. alam kasi nila yung stand ko doon. No? Tapos, may binigay na rosary. No? Binigay yung rosary. Ako kumuha. Sabi ko, anong gagawin natin dito? Hindi natin itatago to. Hindi natin isuot kay nanay ito. Itatapon natin to. Hindi namin Kaya, yun po, no? May mga ganung bagay din na mararanasan din po tayo at minsan natetest din po yung faith po natin, ating pong stand sa mga bagay po na yon. No, there's no wrong in praying someone, no? Pero yung mga doctrine behind, no, doon lang po talaga tayo medyo hindi hindi tayo na sundo, no? Kaya honoring God above all things, dapat napapaluguran natin ang Diyos sa lahat ng bagay na na-miss po ni Eli. And pangalawa po, no, yung pagharap sa kasalanan sa ating pong buhay, no? Dealing with the sin in your life. Pagharap sa kasalanan sa iyong buhay. Maging si Eli po ay nagkaroon din po ng problema po dito. Kung paano niya po hinaharap yung kasalanan sa kanyang buhay. Ano yung kasalanan po ni Eli? Yung i-tolerate niya yung ginagawang kasalanan ng kanyang mga anak. Na yun po yung number one na kasalanan po ni Eli. Na hindi niya po ito dinidil. Wala siyang power sa kanyang mga anak. Mas nangingibabaw ang kanyang mga anak. Kaya sa atin din bubuhay, marami tayong mga kasalanan na nagagawa. Pero paano po natin to dinidil? Paano po ba natin to hinaharap? Ito ba'y dinidil natin with gusto? Gustong-gusto natin yung mga bagay na makasalanan. Gustong-gusto natin yung pita ng laman. At sa buhay po ni Eli, isang napakaing problema po niya na i-tolerate yung ginagawang kasalanan ng kanyang mga anak. Kasalanan ng mga anak, damay ang magulang. Kasi tayo yung salamin, tayo yung mga reflection ng ating mga anak. Kung ano yung ginagawa ng ating mga anak, sa atin yan nababaling. Diba yung nangyari saksakan sa isang school dito sa Gentry? Diba bata yung involved? Ano agad ang comment ng mga tao? Yung magulang. Sa magulang agad na ipasa yung burden
doon sa ginawa ng anak po ng bata po na yon. At maging sa atin din po mga anak, yung mga ginagawa po nila ay sumasalamin din po yan sa atin bilang mga magulang. Narinig ba yung sinabi ng mga tao sa mga anak natin na, ay, kaya pala ganyan yan kasi anak ni ano yan eh, di ba? Kaya pala ganyan kasi ang tatay pala niyan si ganito, no? Ang nanay niyan si ganito, di ba? Tayo yung reflection po ng ating mga anak. Kaya maging sa pagharap po sa kasalanan sa ating po mga buhay, yan po ay dinidil po na to, isinasaayos po natin yan. Hindi po natin yan pinagtatakpan, kundi hinaharap po yan. At binibigyan po ng solusyon, nire-resolve po yan, hindi po yan para pagtakpan ang lahat ng mga kasalanan na nagagawa natin at maging nagagawa po ng ating mga anak. Hindi lang po sa panahon po ni Eli, maging sa buhay po ni Job. Kaya si Job, ano ginagawa po ni Job? Araw-araw. Siya po ay nag-aalay sa ating Panginoong Diyos. Ano po siya, nag-o-offering po siya sa ating Panginoong Diyos. Dahil kasi inisip niya, baka nagkakasala na yung anak ko sa kanilang mga pagkakasayahan, sa kanilang mga happenings. Baka nagkakasala na sila. Kaya si Job ay, nagpapauna na siya. Nagbibigay na siya ng sin offering para sa kanyang mga anak. Doon dinidil ni Job yung kasalanan na pwedeng nagagawa ng kanyang mga anak. Lingid sa kanyang kaalaman. Pero dito po kay Eli, ay alam niya yung kasalanan ginagawa ng kanyang anak. Pero ano kanyang ginagawa? Tinotolerate ni Eli. At nawa, hindi natin tinotolerate din yung ginagawang kasalanan ng ating mga anak. Ano man yan, mahirap man yan, masakit man yan, o mahirap tanggapin, hindi natin dapat kino-compromise yung katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi natin dapat tinotolerate ano man yung mga maling ginagawa ng ating mga anak. And setting the example for our children. Tayo dapat na nagbibigay ng halimbawa para sa ating mga anak. Hindi yung mga anak natin ang magbibigay ng example sa atin, kundi tayo magbibigay ng example. Yung mabuting halimbawa. Na yung buhay din ni Kristo nang siya po ay naparating po sa lupa, hindi po yung salamin po natin. Bilang good example kung paano tayo maglalakad bilang isang tunay na mananampalataya, bilang isang tunay na Kristiyano. Tunay na Kristiyano. Kasi marami hindi naniniwala, hindi believe sa Christianity. Like kong sinasabi na maging ibang mga sekta. Naniniwala sila kay Kristo, pero hindi sila naniniwala sa Kristyanismo. Dahil nga sa mga hindi magandang bagay, hindi magandang example na kailan ipinapakita. At maging si Eli, hindi rin naging maganda ang kanyang example sa kanyang mga anak. Marami siyang mga na-miss, marami siyang mga bagay na hindi nagampanan bilang isang tatay, bilang isang magulang. Lahat po tayo dito ay, hindi po tayo exempted dito. Lahat po tayo ay maraming kakulangan. Hindi na si Eli. Maging ako, marami akong kakulangan sa aking pamilya. Pero hindi po dapat maging dahilan nyo upang hindi tayo magbigay ng example o mabuting halimbawa sa ating mga anak. Tayo mga pastor ng ating pamilya, tayo mga tatay ng ating pamilya, tayong dapat na nagbibigay ng magandang ehemplo sa loob ng tahanan. Kung hindi tayo magbibigay ng mabuting halimbawa, sino magtuturo sa kanila dyan? Sa labas? Sa social media? Kaya nga, ang daming mga kabataan ngayon na sira yung pamilya, hiwalay yung pamilya, lagi may away, lagi may gulo. Kasi nga, walang magandang halimbawa sa loob ng tahanan. Put God first in your life. Na-miss po ni Eli dito po sa kanyang pamamahala bilang isang tatay. At pangalawa po, be sure
to discipline your children. No, siguraduhin dinidisiplina ang ating mga anak. Sabi diyan sa 1 Samuel chapter 3 verse 11 to 14, chapter 3 verse 11 to 14. Sinabi ni Yahweh, hindi magtatagal at may gagawin akong kakilakilabot na bagay sa Israel. Lahat ng makakabalita nito ay mabibigla. Pagdating ng araw na iyon, gagawin ko ang lahat ng sinabi ko laban sa sambahayan ni Eli, mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Sabihin mo sa kanya na habang panahon kong paparusahan ang kanyang sambahayan sapagkat hinayaan niyang lapastanganin ako ng kanyang mga anak, ni hindi man lamang niya pinahinto ang mga ito. Dahil dito, isinusumpa kong hindi mapapawi ng anumang handog ang kalapastangan ng ginawa ng sambahayan ni Eli. No? Ito yung hindi rin nagawa ni Eli na dapat niyang gawin, na disiplinahin ang kanyang mga anak. No? Kaya to, siguruhin nga, disiplinahin ang ating pong mga anak. Paano? No? How? How do you discipline or train your kids? Una po, teach them God's word, of course, and God's way. Ituro sa kanila yung salita ng ating Panginoong Diyos at yung pamamaraan ng Diyos. Na walang ibang pwedeng magturo sa mga bata kundi yung salita ng ating Panginoong Diyos. Walang iba. Hindi mga good books, hindi mga theological books, kundi simply the pure Word of God. Teach them God's Word and God's way. And next, how to discipline? Encourage them when they do right. Hikayatin sila kapag ginawa nila ang tama. Ano? Kapag ginagawa nila yung tama, no? Ini-encourage natin sila na gawin ang mga bagay na yon. Huwag natin i-take for granted din yung mga ginagawang tama din ng ating mga anak, ng mga bata. Bigyan din po natin sila ng pagpapahalaga doon sa mga bagay na tama na kanilang ginagawa. Isa po yan sa pagdidisiplina sa mga kabataan po natin ngayon. At pangatlo, itama sila kapag sila ay gumawa ng mali. Correct them. Yan po yung isang importante po, no, na hindi lamang i-applause sila kapag sila ay nakagawa ng tama, kundi itama din sila kapag sila ay gumawa ng mali. And most of the time, mali ang ginagawa ng ating mga anak. And most of the time, mali din ang ating ginagawa. No? Anong tamang dapat gawin? Itama yung maling ginagawa. Dahil yung mga nagagawang mali ng ating mga anak. No? Sabi nga sa Proverbs chapter 19, discipline your son, for in that there is hope. Do not be a willing party to his death. No, kaya kung sila ay nagkakamali, huwag natin sabihin na okay lang yan. Di ba? Kailan naging okay ang mali? Kailan naging okay ang kasalanan? Dapat dinidil po yun. Tinatama po yung mali nun, tinatama yung kasalanan na nagagawa po ng ating mga anak. Kapag nasimulan po yan at hindi po yan na-address, ano po yan? Sa mga maliit na bagay, diyan po nagsisimula ang malaking bagay. Wala pong apoy kung walang usok. Usok pa lamang po ay kailangan na po yung apulain. Kailangan po yung pigilin, sawatain. At kapag yung naging apoy na, wala na po. Kaya na niyang abuhin, sunugin ang buong building. No? Kaya dapat silang itama, dapat po silang i-correct sa lahat ng kailang mga ginagawa.
Siyempre, yung correction din na ginagawa natin, tayo bilang mga magulang, ang correction na ginagawa din po natin should be biblical. And again, last week, na huwag tayong huhusga. Kung tayo may huhusga, ang paghusga natin, base pa rin sa salita ng ating Panginoong Diyos. Tamang paghusga at tamang pagdidisiplina ay nung naayon po sa salita po ng ating Panginoon. Ang bottom line ay, be sure to discipline our children. Siguruhin natin na dinidisiplina po natin ang ating mga anak. Kahit na mahirap disiplinahin. O mayroon tayong mga magulang dito na puro mga barako, mga anak, puro mga lalaki. Lalaki mahirap mahirap na alagaan. Lalo kapag mayroon ng mga sariling disposition sa buhay. Marami ng pangangatwiran. Siyempre, mga kalalakihan, mga kabataan, mahilig sa gala. Minsan napapasama sa hindi magandang bagay. Iba naman yung mga babaeng mga anak naman natin, minsan sa bahay lamang, o minsan gumagala din. But bottom line ay, kailangan natin disiplinahin kapag sila po ay nakakagawa ng mga hindi magandang bagay. Sino rito yung kumpleto yung hanger? Kasi pag plato, kay Mr. hinahagis yun eh. Plato, di ba? Plato tsaka baso, kay Mr. yun. Pag hanger, tsaka yung panungkit ng hanger, sa mga bata naman yun. Kaya kung praise God at kumpleto pa yung hanger. At praise God din at wala na rin yung panungkit ng hanger. Yun ang pinapapalo, no? Biblical naman po yung pagdidisiplina, no? Tamang pagdisiplina, yung spare the rod. Yung pamalo ay po yan, biblical po yan. Pero wag po kahit saan sa puwet ang biblical. Hindi po kahit saan kung saan abutin, kahit sa ulo, no? Sa ileeg, sa tiyan, no? Sa puwet po ang tamang palo, no? Wag naman po kung saan-saan. No? Kaya noon ka po sa school namin, kapag alam namin papaluin kami kasi noon legal noon ang mamalo sa school. May ma-stick yung teacher namin doon. Ang disiplina sa amin kapag kami pasaway, hindi ganito. Hindi ganito. Kapag tagapasaway ka na, ganun. Ay, nako. Yan, naranasan ko po yan. Isang masakit. Ito, kaya mo pa tiisin to. Mas masakit yung patilya. Itataas yung patilya mo ganun. Nako. Sa puwet, wala na mamalong puwet ang mga teacher noon. Kasi alam nila, may mga cardboard yung mga puwet na namin noon eh. Kaya, hindi na masakit. No? Kaya, ang bottom line po nun ay, siguruhin disiplinahin po ang ating pong mga anak. No? Biblical po yung pagdidisiplina. No? Yan din po yung isa sa mga na-miss ni Eli na dapat niyang gawin na hindi niya nagawa, na disiplinahin ang kanyang mga anak na nagkakasala. Kaya diba, napakabigat ng kailang kasalanan, kasabi ni Yahweh, no? Hindi magtatagal ay may gagawin akong kakilakilabot na bagay sa Israel. Lahat ng mga kabalitan nito ay mabibigla pagdating ng araw na iyon. Gagawin kong lahat ng sinabi ko laban sa sambahayan ni Eli. Specific po yan. Hindi po yan sa ibang tao, kundi sa sambahayan ni Eli, sa pamilya ni Eli, especially sa kanyang mga anak. Kaya, mabigat. Yung kasalanan ng anak, damay ang magulang. Imagine. Ang kasalanan pala ay hindi pala to basta-basta talaga. Kundi ito ay damay-damay. May chain reaction na tinatawag. Okay, mag-iingat po tayo. Pero kung ginagawa po natin ng tama sa pagpapalaki sa ating mga anak, huwag po tayong matakot na mangyari sa atin ang mga bagay na ito. Nasumpain tayo ng ating Panginoong Diyos, kundi na magpasalamat tayo dahil nagagampanan natin ng tama yung ating pong pagpapalaki sa ating mga anak. Paano pastor kung lumaki talagang pasaway? Hindi talaga hindi masawata. Ang sabi ng Biblia ay gawin mo ang mga bagay na ito. At si Lord ang bahala doon sa ending po niyan. Hindi tayo ang pwedeng magbago sa ating mga anak, kundi ang ating Panginoong Diyos.
Yung proseso lamang ang binibigay sa atin kung pamamaraan ng pagpapalaki. Pero kung di sila susunod diyan, si Lord nang bahala. Pero hindi ka na po liable sa ating Panginoong Diyos. Ang problema lang kay Eli, kaya naging liable siya sa kasalanan ng kanyang mga anak dahil ito ay kanyang kinukonsinti. Yun lamang po yung problema po ni Eli. Kaya paano po natin didisiplina natin mga anak? Teach them, encourage them, and correct them. No, yun po yung tamang pagdisiplina po sa ating pong anak. At be sure to discipline our children. Pangatlo po, sabi po sa verse 20 to 25, matanda noon si Eli, umapunta sa kanyang kaalaman ng kasamaang ginagawa ng kanyang mga anak sa mga Israel. Sabi, verse 23, kaya pinangaralan niya ang mga ito, mga anak, nababalitaan ko ang kasamaang ginagawa ninyo sa mga tao. Bakit niyo ginagawa yon? Tigilan na ninyo yan. Napakapangit ng usapang kumakalat tungkol sa inyo. Verse 25, kung ang isang tao ay magkasala sa kanyang kapwa, maaaring mamagitan sa kanila si Yahweh. Ngunit, sino ang mamamagitan kung kay Yahweh na kayo magkakasala? Diba? No? Ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang mga anak sapagkat nais na silang parusahan ni Yahweh, hindi nakinig itong mga anak po ni Eli. Pangatlo po, teach them about our Lord Jesus Christ. No? Turuan sila tungkol sa ating Panginoong Diyos. Turuan sila tungkol kay Jesus, no? Sa panahon po natin. Anong kailangan natin ituro? Ano kailangan natin sabihin sa kanila? Di sa ating mga anak. No, sabihin sa kanila kung ano ang ginawa ni Jesus para sa kanila sa krus. Tell them what Jesus did for them at the cross. No? Teach them what Jesus did for them at the cross. No? Ipaliwanag sa kanila, no? Yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. No, bakit ba siya doon napako? Bakit ba siya naroon? Ano yung layunin na yun ng ating Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo na yun? Bakit siya nagpasan ng krus? Bakit siya dumanas ng mga hirap? Bakit siya dumanas ng iba't ibang mga pahirap, pasakit? And explain to them that we have all sinned against God and deserve to be punished for our sin. Kaya ipaunawa sa mga batang at ituro sa kanila na lahat talaga tayo ay hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat ay nagkasala sa harapan ng banal na Diyos. At karapat dapat lamang tayong tumanggap ng mga mabibigat na parusa dahil sa kasalanang nagagawa po natin. Kailangan ipaliwanag po natin sa kanila. But God sent Jesus to die on the cross. For what? To take that punishment for us. Walang ginawang masama si Jesus. Pero siya yung napako sa krus para sa kasalanan natin. No, kailangan maliwanag din po yan sa mga bata na dapat turuan po sila patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang na ang alam natin na si Jesus yung nagbuhat ng krus, pinako sa krus, noong ikatlong araw siya ay nabuhay, umakyat sa langit, that's it. Pero yung goal o yung purpose ng ating Panginoong Jesucristo hindi na nadidiscuss sa mga bata. Kung bakit nga ba siya napako? Na imbis tayong nakapako doon, siyang ipinako, for what? To take the punishment for us. Na tayong dapat na sumalo, tayong dapat na parusahan, dapat tayong na patayin doon sa krus na yun dahil sa ating kasalanan. Kundi ginawa ni Jesus ang mga bagay na yan para tayo iligtas doon sa tiyak na kapahamakan, tiyak na punishment sa ating mga kasalanan. When Jesus suffered and died on the cross, He was dying for our sins. Ini dapat na tinuturo po natin, no? Turuan natin siya patungkol kay Jesus, yung kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Ano ba yung kanyang ginawa? Pangalawa po, turuan sila tungkol sa pagsisisi at pananampalataya. Teach them about faith and repentance.
Inano ko pa yung faith, bago yung repentance. No? Pag-aaralan po natin yan sa mga sunod nating pag-aaral dito po sa ating order of salvation. Teach them about faith and repentance. No? Teach them that we must turn away from our sins and put our trust in Jesus Christ, our Lord and Savior. No? At tinuturuan po natin ang mga bata tungkol sa pananampalataya at sa pagsisisi. Kahit po sa murang edad po nila, ay dapat na ituturo na po natin ito. Itong mga aral po na ito na ipinagkakalupot, binibigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos. And then, teach them about confession and forgiveness. Turuan din sila tungkol sa pagtatapat at pagpapatawad. Pagko-confess, pagsasabi ng ating mga kasalanan sa ating Panginoong Diyos. And of course, yung kapatawaran na nagmumula sa ating Panginoong Diyos, ikwento din po natin, sabihin din po natin sa kanila. Teach them that we should confess our sins to God daily. Sa ating mga nagagawang kasalanan, sa ating mga pagkakamali, we should talk to God about it. No? Para tayo nakikipag-usap sa ating tatay. Ikinukwento natin ang ating mga kasalanan, kinukwento natin ang ating mga buhay, kinukwento natin ang mga nagawa nating mga pagkakamali. Ituro din po natin yan. Huwag nating huwag nating iisang tabi po yung mga bagay po na yan. Kasi importante po yan na malaman at maunawaan po ng mga bata. No? Teach them about confession and forgiveness. No, kasama po yan sa pagtuturo patungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, nung Friday, diba, ano yung sabi sa John chapter 7 verse 28? Diba? Ang sabi po doon? Ang sabi ni Jesus, talaga bang nakikilala ninyo ako? Kung ipaparaphrase nga natin yun, hindi nyo ako nakikilala. Kilala nyo lang ako. Dito lang, basta aking physical appearance. Pero hindi nyo talaga ako nakikilala. Kasi hindi kayo tunay na mananampalataya. Hindi kayo tunay na tagasunod ko, hindi nyo ako nakikilala. No? Kagaya nun. Marami ang mga sumusunod kay Jesus. Pero in the long run, sila nag-alisan, nagtalikuran. Dahil hindi nila abot yung pamantayan ng ating Panginoong Hesukristo. No, nasa kamusmusan ng ating mga anak, sa simula pa lamang ay dapat na natin ikinukwento si Kristo. Paano yun? Maunawaan ba ng mga bata yan? The earlier, the better. Kailan mo tuturuan yan? Pagka bedridden na? Kapag malapit nang mamatay? Kaya nga, sa ospital, sabi ko sa nanay ko, Nay, kilala niyo ba si Jesus? Nanay ko, di ba ganun lagi magsalita? Nay, kilala niyo ba si Jesus? Sabi ko, namatay siya para sa'yo. Mahirap pala pagka tenga yung nawala. Tenga yung pandinig yung nawala. Para sigaw kayo na sigawan sa kausap mo. Teach them about our Lord Jesus Christ na walang ibang pwede magligtas po sa atin kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yung sufficienteng ginawa ni Kristo nung po sa krus ng Kalbaryo, at sigurado ako 100% yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo ay sufficient para magligtas hanggang sa panahon po natin ngayon. Yung dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo, enough para maglinis, hindi na po maghugas, kundi maglinis ng ating mga kasalanan. Every drop ng dugo ni Kristo ay meron nga, intentional po yun, no? Na maglinis po ng ating mga kasalanan. No? Kaya kung mas maaga, no? Umaga nating simulan ang ating mga obligasyon sa ating mga anak ay mas mabuti. No? The earlier you start, the better. No? Kaya kung merong mga i-advise si Eli sa atin ngayon po sa araw po ng mga katatayan, kundi I'm sure sabihin niya,
Put God first in your life. Pangalawa, discipline your children. At pangatlo, teach them about our Lord Jesus Christ. Wala pa naman si Jesus noon sa time ni Eli. From eternity past, from before the beginning, nandun na po ang ating Panginoon Jesucristo. Magpasawalang hanggan ay naroon na po ang ating Panginoon Jesucristo. No? Kung sa panahon nila, yung aral ni Yahweh, sa panahon na naman natin ngayon ay, sabi ito, ituro yung aral ng ating Panginoong Jesucristo. Same lang po yun. Wala pong pagkakaiba po yun. No? Kundi tinuturo pa rin po yung aral patungkol sa ating Panginoong Diyos. Kaya, no, yan po yung aral, no? Yan po yung lesson from the past na neglect ni Eli, yung mga bagay na dapat niyang gawin na hindi niya nagawa. No, ito yung mga bagay na dapat niyang gawin na hindi niya po nagawa para po sa kanyang iglesia at maging sa kanyang pamilya. At nawa ay magawa po natin naman ito. Hindi lang po sa ating iglesia at maging sa ating pong mga pamilya, lalong-lalo po sa ating pong mga anak. Kaya nga po, no? Lesson from the past, no? Do not put it off until tomorrow. Start today. And starting yesterday would have been better than today. But starting today is better than tomorrow. Kasi simulan natin ngayon, wag bukas. Mas mainam ngayon kaysa kahapon. Kasi simulan na po natin ngayon pagtuturo sa ating mga anak patungkol po sa nangyari doon sa nakaraan. No? We cannot change the past, but we can change the present, which will impact the future. No? Do not put it off until tomorrow. Start today. Simulan na po natin ngayon. Itong aral noong nakaraan, gawin po natin sa panahon po natin ngayon. No? Put God first in your life. Discipline your children and teach them about God. Teach them about our Lord Jesus Christ. No? The earlier you start, the better. No? Kaya happy Father's Day po sa bawat katatayan na narito po ngayon at nakakapakinig po sa ating pong audio sermon. No? Tayo po muna pa sa madaling manalangin. Let us pray. We praise you. We thank you, Lord, sa mga oras na ito. Sa aral na ibinigay mo about sa amin, lalo na kay Eli, na isang pari. Nakakalungkot man isipin bilang pangulo ng tahanan, bilang tagapangalaga ng inyong pong templo, ay maraming mga bagay na hindi nagagampanan ng aming tatay na ito na si Eli. Pinupuri ka namin, Panginoong Diyos, dahil ipinapakita mo ang mga kasalanan noong unang panahon. Mga bagay na hindi maganda na nangyari noong unang panahon na dapat naming salaminin sa mga oras na ito. Na walang pagkakaiba ang buhay noon at ang buhay ngayon. Walang pagkakaibang mga kasalanan noon sa kasalanan ngayon. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na maiuna ka namin sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Ikaw ang mauna sa aming listahan. Ikaw ang aming ma-prioritize sa lahat ng aming mga gawain. Sa lahat ng mga bagay na dapat naming gawin. Ikaw nawa ang mauna namin. At maging sa iyo ang mensahe sa mga oras na ito, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na madisiplina namin ang aming mga anak. Maituro namin ang tamang pagdidisiplina patungkol sa paano ang pagpapalaki sa mga batang ito. Tulungan mo kami, Panginoon, dahil nakukompromise namin ang aming pananampalataya. Naiko-compromise namin ang aming pagiging magulang kung natotolerate namin ang mga maling ginagawa ng aming mga anak. Kaya salamat, Panginoon, dahil itinuturo mo kung paano namin dapat disiplinahin ang aming mga anak. Ang tamang pamamaraan ng pagdidisiplina. At panghuli, salamat, Panginoon, dahil binibigyan mo kami ng karunungan na maituro sa aming mga anak
kung paano mo kami iniligtas. Kung anong yung ginawa doon sa krus ng Kalbaryo at anong layunin mo kung bakit ka napako doon sa krus. Kaya salamat, Panginoon, na maituro namin ito sa aming mga anak. Hindi lang sa mababaw na kaparaanan, kundi mas ituro namin kung anong katotohanan patungkol sa iyong dugo, patungkol sa iyong krus, patungkol sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, at patungkol sa lahat ng iyong ginagawa. Nawa ito'y maituro namin ng wasto at tama sa aming mga anak. Kaya sa iyo namin ito pinagkakatiwala at patuloy itinataas. At tulungan kami, Panginoon, dahil di namin kayang gawin ito sa aming sariling kakayahan. Give us, Lord, the illumination upang patuloy nga namin itong maituro sa aming mga anak. At hindi namin mapamarisan ang naging kasalanan ng unang panahon, kundi maitama namin ang mga bagay na dapat naming itama sa aming panahon. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na ito at patuloy pagpalain ang buhay ng bawat isa at ingatan kami, Panginoon, sa mga sandaling ito. Tanggapin mong aming mga papuri, pagsamba at pasalamat in Jesus' name. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating pagwakas na panalangin. Let us pray. Muli, Panginoon, kami nagpupuri at nagpapasalamat dahil Ikaw ay tapat. Ikaw ay mabuting Diyos sa bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil bigyan mo kami ng ganitong pribilehyo na kami ay makapagtipon upang mag-aral ng iyong banal na salita. At salamat nga, Panginoon, dahil narito kami, handang gumanap, handang tumugon sa iyong mga salita, handang sumunod sa iyong mga salita. Kaya kami dumadalangin at tinataas, Panginoon, maging ang mensahe mo na natunghayan namin sa mga oras na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi namin ma-compromise sa aming pananampalataya. Bagkus, may sa pamuhay namin ang bawat salita mo na aming napapakinggan, aming nababasa, o aming napag-aaralan. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito na may pagpupuri, pagsamba at pasalamat. At sa iyo ko pinagkakatiwala ang kalakasan, ang hanap buhay, maging ang pagpapala ng bawat isa. Ito naway maranasan ng iyong mga anak, Panginoon. Gabayan mo ang bawat isa sa mga oras na ito na narito ngayon at patuloy kong itinatasayo sa ila, Panginoon, sa mga sunod na araw for the next 6 days, Panginoon. Ang iyong gabay at patnubay, nawa ang maranasan ng mga kapatid kong ito sa aming pakikibaka sa buhay. Gabayan mo kami, Panginoon, at patuloy na pagpalain ang buhay ng bawat isa at katagpuin anuman ang pangangailangan ng iyong mga anak. Tanggapin mo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, at pasasalamat. And to Him who is able to keep you from falling and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and evermore. With the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone
source of strength, my source of help is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my